Sa kauna-unahang pagkakataon, may napadpad na sperm whale sa dalampasigan ng Viga, Catanduanes. Ang siste, ito'y patay na. Kaya, mga opisyal sa lugar, kamot ulo kung ano ang kanilang gagawin. Abril 29 ng umaga, isang pambihirang nilalang ang tumambad sa dalampasigan ng isang tahimik na barangay sa Viga, Catanduanes. Napakalaki at halos ngayon lang ito nakita sa kanilang lugar. Ang tawag dito, sperm whale, na kadalasang nasa malalim na bahagi ng karagatan at hindi sa pampang. Bago yan, may nakakita pang residente na inaanod-anod ito sa kanilang dagat. Ang balina ay nandyan sa medyo malayo pa. Ngayon, may dumaan dyan ma'am na taga rito sa amin. Tapos dinaanan niya kasi nagtaka nga niya siya kung ano daw yung naano ng dagat papunta sa amin na baka kung ano nga daw yun na makikita nila. Ang sabi nga daw nila kayamanan. Ngayon, hindi na sila nakalapit. Kasi nung nakita nila na balina nga na mabaho na, hindi na sila lumapit doon sa balina. Ang ilan, hindi na iwasang mabahala. Pag ganyan daw po, pag may napadpa daw sa ibang lugar na ganyan, kasi ano daw yun, malas po. Yun, ganun lang po yung naririnig ko po. Malas daw yun po. Sabi-sabi lang ng matatanda. Natakot nga, sabi namin, paano kaya yun? Bakit nakarating yan dito? Sa katagalan ng panahon, 70 years old na ako nung November 18, di pa ako nakakita ng ganun isda. Di ko pa nalaman na pinadpad yan dito. Ngayon lang, sabi ko, katakataka. Sabi daw, baka ano na ba daw darating naman sa atin ng mga masamang panahon, ganyan. Sabi naman namin, bahala na ang Panginoon sa atin. Dahil kung may bagyo, talagang delikado ang lugar namin. Sa kabila ng lahat ng haka-haka, may isang bagay na nangangailangan ng ora mismong aksyon. Ang balyena kasi, patay na pala at umalingasaw pa. At sa laki nito na mahigit 80 talampakan, buong sityo ang naapektuhan at halos hindi na makahinga sa nabubulok na amoy. Nag-high tide na, yung balyena po, nandito na sa amin sa gilid. Ang ginawa namin nung kagawad kong isa, ni Dennis Tenoria, pinuntahan namin yung balyena, sperm whale. Sinista namin kung anong baga talaga, kung ano ang kinamatay niya o kung anong kalagayan. Ngayon, mamula na talaga siya. Mabaho na nga. Pinag-isipan nila itong ilibing noong una. Subalit, hindi talaga ubra dahil walang espasyo at sapat na kagamitan. Kaya naman, nagpasaklolo ng barangay sa Mayor's Office, pati sa Philippine Coast Guard at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nag-provide si Mayor ng pambayad sa 2 bangka na malalaki para humila, hilahin. Ang unang araw ng paghila, ma'am, nung balyena, hindi kinaya kasi ang laki na nga talaga. Hindi kinaya, nahihirapan yung bangka umila. Sabi ng BIPAR, bukas na umaga, madilim pa, tatanggalin natin. Kasi high tide yung dagat. Para kinaumagahan, may dala sa Kasi ang gusto talagang mangyari nung Coast Guard, tapos Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng BIPAR, is dalhin sa malayo para doon siya pakawalan. Doon siya pakawalan yung balyena. Kasi hindi nga pipili na dito siya ililibing kasi gagamit yun ma'am ng malalaking equipment kagaya ng bako. Ang desisyon ng BIFAR, hatakin sa malayong bahagi ng karagatan ang patay na sperm whale. Ngunit kabi-kabila ang naging pagsubok. Bukod pa sa lakas ng alon, patuloy ding inanod sa iba pang mga lugar ang balyena. April 30, dumating po yung team ng BIFAR para sa pag-assess ng sitwasyon and ang kanila pong recommendation is offshore towing ang gagawin. So kumbaga, kukunin doon sa area mismo kung saan napadpad and then dadalhin po sa gitna ng dagat. So yun po ang mangyayari and sinunod din po namin yun nung kinaumagahan ng May 1.
So, nung May 1, inattempt po namin yung offshore towing. Unfortunately po, hindi po agad na idala sa gitna kasi malakas po yung alon ng mga time na yon. May 1, nahila siya ng local government unit sa laot. Pero May 3, bumalik siya sa gilid. Nag-advise na lang kami na as much as possible sana doon na lang sa walang taong isla tawag nito, ipa-decompose sana. Kaya lang yung mga responder doon, nag-decide sila ulit na ito ulit sa laot. Nito lang Mayo 12, matapos ang halos 2 linggo na tila pagpipingpong ng dagat sa bangkay ng balyena, naihanap na din ito sa wakas ng huling hantungan. Ang pinakauling update po, as of May 12, napadpad siya doon sa Sitio Cagnipa, Barangay San Isidro, Bagamanok. Then wala namang mga doon, affected na community, pinagbawalan na lang na huwag maligo. Sinubukan namin alamin kung ano ang cause of death ng nasabing balyena. Subalit, Base sa aming obserbasyon, kasi nasa state of decomposition na yung carcass ng sperm whale. At that time na napadpad doon sa gilid, hindi namin siya madetermina. based sa International Whaling Commission sa Marine Mammal Commission, ilan sa mga pangunahing dahilan kaya napapadpad sa mga beach ang sperm whale ay dahil sa sakit, injury, katandaan o ingay ng kapaligiran. Dahil entirely acoustic o sensitive sa mga ingay ang balyenang ito. Hindi rin mayalis na posibleng dahil ito sa polusyon sa dagat. Pero isa lang ang sigurado, hindi ito senyales ng nakakaambang na kamalasan. Sa amin naman, hindi kami naniniwala na may kakibat na pamahain yung insidente nangyari. Dahil ito ay gawa ng kalikasan. Natural occurrence po. Ngunit maaaring isa rin itong paalala para sa lahat na mas alagaan pa natin ang kalikasan.